coffee that I need in the morning. You're my sunshine in my brain when it's going. Won't you give yourself to me? Give it all. Sabi nila maganda daw ang panahon ngayon. Parang maganda mag-vlog ah. Tingnan nga natin. Uy, sunny. Ganda. Sarap mag-vlog dito. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo. Kumusta naman kayo? Ibang gandang panahon. Nung pagkita nga natin kanina, sabi ko, uy, maganda to. Maaraw dito, sarap mag-vlog. Sabi ko, sarap makipagkwentuhan ngayong umaga. Sakto, maganda klima. Kwentuhan muna tayo. Ang pagkikwentuhan natin ngayon, ang aming permanent residency journey dito sa Canada. Madami nagtatanong ng mga apat sila. What? About dito sa topic na to. So, disclosure lang, no, yung aming permanent residency is nangyari about year 2022. So, sabihin ko lang, nung time na yon hindi pa ganun kahigpit compare ngayong 2026. So, akala nila nung after ko mag-graduate, smoothan lahat. So, pagka-graduate, nakakuha ng trabaho, then nag-PR. So, madali lang siyang sabihin, pero yung totoong nangyari is yun, ikikwento ko ngayon. Yung aming permanent residency journey dito sa Canada ay hindi siya maigsi, kundi mahaba. Kasing haba ng pila pag rush hours sa MRT sa Pilipinas. Sa totoo nga lang, no, yung pinaka-challenge namin is, alam nyo ba, si Beverly, muntik na siyang mag-exit sa Canada. Dahil sa pag-a-apply ng aming PGWP or Postgraduate Work Permit. After ko makagraduate ng Mobile Web Development sa Langara as international student, kailangan ko agad makakuha ng work related sa program na tinapos ko para mag-grant yung PGWP. Grabe yung pressure noon kasi yung open work permit ni Beverly, naka-tied up siya sa student permit ko. So ito, imagine yung situation namin. So after ko nga makagraduate, 1.5 months na lang ang natitira sa open work permit visa ni Beverly. Tapos, kailangan kong makahanap ng full-time work bago ma-expire para makapag-submit ng aming open work permit para ma-renew yun na rin yung status niya. So, parang suspense movie. Akala mo, pagka-graduate mo, okay na, yun pala. Merong time pressure na makahanap ng permanent work. Iniisip namin nun, naku, pang nagyari yun, sa labas ka ng Canada, mag-wait para ma-renew yung open work permit mo. Right after makahanap ako ng work. So, nako, ako lang mag-isa dito. Buti na lang, last minute, nakakuha ako ng software developer job role sa isang small tech company. Ang galing ni Lord, nagpapasalamat ako noon kasi enough time lang na makakuha ako ng payslip at masubmit yung aming application para sa postgraduate work permit. Sabi ko kay Lord noon, Lord, talagang sinusubok mo kami. Pero yun lang, hindi kami pinabayaan talaga ni Lord. Right after yung saktong moment na time frame para makapag-apply kami ng work permit is nakakuha ko ng work. So thank you talaga. Thank you, Lord. So year 2022 noon, nung nakakuha ko ng PGWP. So yun, mission accomplished. Pero hindi doon nagtatapos. Kasi yung unang sweldo ko sa software developer noon, since small tech company nga, hindi siya nasa medium range na salary ng mga software developer dito sa BC. So, to give you a context lang, no, para rin sa BC Tech PNP, dapat one of the requirements doon is at least nasa median range yung salary. So, ibig sabihin hindi siya dapat nasa below market.
Since nga nagmamadali na kami at wala na akong enough choice, wala na akong option, so kaya kinuha ko na rin just for the sake na ma-extend si Beverly ng kanyang papel, makakuha rin ng Canadian experience para sa pagiging software developer. Sabi ko kay Beverly, kung sa ating plan na mag-permanent residency sa application, ito yung hadlang doon. So sinabi ko, tsagain muna natin. Makakuha muna ako ng Canadian experience at least 6 months. Then maghahanap ako ng ibang company na makakapag-support na rin sa ating application. Saka ma-add ko lang din na since na small tech company, so yung mga gamit naming tech stack or yung aming ginagamit doon ay medyo outdated yung gamit naming tech stack. So yun, sabi ko, sayang naman din yung tinapos kong program kung hindi ko din ma-apply dito. So talagang need kong makahanap ng work na talagang in line dun sa tinapos ko dito sa Canada. So sabi ko noon, hindi lang sa permanent residency yung problema ko about dito sa nakukuha kong salary is, kundi hindi rin kami makakapag-start ng family. I mean, kung plano namin magka-baby is parang hindi siya sasapat sa gastusin. Kumbaga pang ano lang yun, pang sa amin lang mag-asawa. So habang naghahanap ako ng work, nag-part-time na rin ako as Uber Eats driver. Kaya yon, ginawa ko para din maka-help sa gastusin namin is sa weekdays, after ko ng work, so ang work ko is 9 to 6. Pagka 6 p.m. Hanggang 9 or 10 p.m. mag-Uber Eats ako, Uber Eats delivery. So for weekdays, may part-time, tapos sa weekend naman, kailangan mag-practice mag-code kasi in case na ma-invite ako for technical exam or for interview, may masasagot ako, saka hindi ako mabablank out kasi, di ba, since nag-prepare ako for this. So, kailangan ko talaga na mag-practice mag-code tuwing weekend kasi yun lang yung free time ko na pag-aralan lahat-lahat ng pwedeng itanong dun sa gusto ko na work or na job. Nung 6 months nga, so yun na yung schedule ko for the whole week. So nag-submit ako ng mga application. So hindi rin siya madali since dito madaming nag-a-apply na rin as IT. So yung competition dito sobrang higpit. Kada submit ko ng application, mga siguro about 1 week bago ako makakuha ng mga reply nila. Pero usually reply nila, better luck next time. So, hundreds of application yung sinend ko. So, take note, kada apply mo kasi dito, kailangan mo i-tweak yung resume mo na akma dun sa job responsibility or job requirements na hinihingi ng company. So, biro mo, kada 100 na submit mo, 100 times ka ding nag-e-edit or nagmo-modify ng resume. Plus yung cover letter pa. So, di ba, hindi yung isang resume lang, submit lahat. Hindi. Especially for IT, na kailangan mo talagang i-showcase kung ano yung hinahanap nila, kaya mo i-deliver. At alam mo, out of hundreds of application, nakakuha din naman ako ng mga interview, mga technical exam. Pero dito talagang ang higpit ng hiring process nila dito. So meron kang initial interview, technical exam, tapos bukod doon may panel pa. Doon minsan i-showcase mo kung paano mo nasagutan yung technical exam para malaman nila na ako talaga yung sumagot nung pina-exam nila. So explain mo pa yung lahat. So basta, ang dami kong rejections noon. Sabi ko, may mga time na nagda-doubt na ako, nagsi-self-doubt na ako na parang, kaya ko bang mag-IT? Na parang kulang pa ba yung experience ko? Parang ang dami ko pang hindi alam. Alam mo yun? Ayun, yung parang sinasabi nila, imposter syndrome yun is. Imposter syndrome is real. So talagang nakaka-pressure, nakaka-frustrate. Paano ba yung frustration? Frustration parang ganito. Nakaka-frustrate. Tapos nung nag-apply ako, nakakita ko sa Indeed, sa company na malapit lang dito sa inuupahan namin. Sabi ko, okay to, medium size. Sige, pasahan ko lang. Hindi siya yung
choice ko talaga kasi gusto ko nun makahanap ng company sa mismong downtown Vancouver. Pero since malapit lang, saka dun kasi pag nag-a-apply ka, makikita mo sa baba yung salary range na pwedeng i-offer ng position. Sabi ko, okay din kasi since malapit, mas makakapag-save ka din ng time for travel kasi parang 12 minutes away lang yon dun sa inupahan namin. So, biro mo, 12 minutes lang, nasa office ka na. Sige, try lang natin. Pasahan. Tapos, for the context lang, no? Sa first work ko kasi, dun sa inupahan ko is, isipin mo nun, from Aldergrove to Surrey, tapos rush hour pa, aabot ako ng 1 hour travel. So, nung nakita ko talaga na 12 minutes lang, back and forth, sabihin natin, 30 minutes in a day yung travel ko compare ng 2 hours plus, di ba? Parang goods na talaga. So yun na nga, after ko magpasa nun, dun sa company na malapit sa inupahan namin, after 2 weeks, nakatanggap ako sa kanila ng email from sa HR nila. Sabi, schedule for initial interview. Sabi ko, yun! Mukhang ito na nga. Sige, try natin. Binasa ko talaga yung kung ano yung company, kung ano yung ginagawa nila, mga ganun, mga whereabouts para prepare na din sa interview. Since na ang dami-dami ko nang napagdaanan na interview process, so parang meron na rin akong na-build na opening spiel. Alam mo, hindi usual na isasagot mo kapag sa initial interview, yung tell me about yourself, bakit ka alis, ganyan. Talagang may memorize ko na yung linya eh. Kasi sa dami ng pinagdaanan, siguro naisip ko nga na kaya madaming rejections is para din sa atin na maging prepare para pag yung totoong opportunity comes knocking at your door, alam mo na ang gagawin. Hindi ka na mangangarag kasi kumbaga isi-show sa'yo ni God, ni Lord na ito na talaga yung para sa'yo, hinulma na kita, kaya mo na yan. Alam mo yun? Kaya yun, talagang from initial interview, then sa technical exam, then dun sa panel interview, smooth sailing eh. Talagang prepared na ako nun, na parang alam mo na rin sa sarili mo na wala din namang mawawala. Kasi sanay ka na sa mga rejections eh. Noong time na yun, sanay na ako sa rejections nun. Kaya sinabi ko, go lang, sagot na sagot. So hindi, alam mo yan, smooth sailing yung interview process. Tapos noon, after nung final interview sa company, after 4 days, sabihin natin after a week, nakatanggap ako ng tawag doon sa HR nila na sinabi na nakuha ako. So kailangan na lang mag-background check, saka i-review yung job offer. Backtrack nga pala, no? Nung sa initial interview dun sa company na to, munti ko na makalimutan, sa mga ina-applyan ko na work, sabi ko kung makapag-support ba sila ng PR, saka yung expected salary talaga is importante kasi yun nga, kailangan kong ma-hit at least yung median na range ng software developer dito sa British Columbia. So yun yung 2 things na kailangan ko talagang i-lay out from the beginning dun sa interview process, no? So yun, nung pagtawag nga nila na nakuha na ako, kumbaga kailangan lang nilang i-background check tapos yung offer letter. Kailangan kong ma-review, then yun na, sabi ko, sa wakas, okay na. Yung chinek ko, yung expected kong salary na sinabi sa kanila, dinagdagan pa nila ng konti. So, thank you talaga. Thank you talaga sa company, no? So, nagsusupport na sila ng PR. Dinagdagan pa nila yung expected kong salary. So, talagang tuwan-tawa ako sa pasasalamat. On top of that, yung ginagamit naming technology doon is up to date. Medyo malawak din kasi yung sakop nung company. So, na-hire ako as in-house software developer. So, mas less stress siya compare sa mga client-based na developer, which is iba't ibang client or company ang kinakausap mo or nag-gather na requirements para dun sa mga projects. No? So, dito, less stress kasi in-house lang. Yung mismo company lang yung i-support mo. So, laking tuwa ko talaga. Parang ito yung hinulma talaga na gustong-gusto ko. Kasi yung past experience ko for 14 years na as developer, lahat yun client-based eh. Kumbaga, iba't ibang kliyente yung makakausap mo, iba't ibang stress din. So, ito talaga yung gusto ko yung in-house na parang ang ganda. Tapos, updated lahat sila. So, yun, gumagamit na nga rin kami ng AI for
development. So lahat basta, ang galing na. Tuwan-tuwa ako dito. Yung masasabi ko lang din sa siguro yung advice ko sa mga international student na nagtitake ngayon at kukuha na rin ng PGWP, no? Advice ko lang, no, don't settle for less kung maaari. Sayang din naman kung gumastos ka na ng napakamahal para mag-upgrade tapos hindi mo din magagamit kung ano yung napag-aralan mo. Sayang din. Saka stick to the plan talaga. Yung, di ba, kung gusto natin maging permanent residency dito, meron tayong naka-layout dyan na checklist. Follow yon para talagang yung application natin may laban. Parang hindi din tayo kakaba-kaba. So kung ano yung nasa checklist natin, gawin talaga natin. Put extra effort, di ba? Mahirap talaga sa simula. Pero masasabi ko lang na pag nakuha mo na, looking back, na parang masasabi mo, buti na lang, tsinaga ko to. Tinatagang ko yung loob ko. Pag nakuha nyo na yung permanent residency, yes na, yes. Pero don't get me wrong, ano lang yun, kumbaga, pag nakuha mo na yung permanent residency, may panibago ka na namang challenges in life. Pero, yung small milestone na yun na pag nakukuha mo, doon mo masasabi na tama nga ang pagpunta namin dito sa Canada. Ngayon nga, since maayos na rin yung job ko, then nakakuha rin si wife ng maayos na work dito rin sa Abbotsford. Ayun, kaya nagkaroon na kami ng Maverick nun. So yun na yung aming permanent residency journey. So yun shoutout Fortune! So shoutout ko nga pala, no, promote ko lang yung aming Pinoy Tambayan sa Canada. Nagla-livestream kami every week. So sa Pinoy Tambayan, kasama ko dyan si Par Gerson, si Par Chris, si David Hunsay TV. So ipopost ko sa description yung kanilang YouTube channel, links, para mapanood nyo din yung kanilang kwento. At para updated na din kayo, pag nag-live kasi kami, magpo-prompt yon pag naka-follow or naka-subscribe kayo, isa sa mga channels namin, no? So yun, tamang kwentuhan lang doon sa aming live stream. Diba? Tamang, alam mo yun, dito kasi sa Canada, mahirap kang makahanap ng kakwentuhan especially after work. So, binuo namin yon kasi parang pag na rin ng stress, di ba? Kwentuhan lang, anything under the sun or anything above the snow or below the snow, anything. Basta dito, open ang lahat. Sampa lang kayo doon, comment, di ba? Shoutout nga pala yung mga sumasampa noon. Sumampa na rin si Canada Adventures, shoutout. Si Alba Fam, hello din, shoutout. Basta madami ding mga iba't ibang vloggers dito sa Canada ang sumasali sa amin. So, sa mga ibang vloggers din na nakapanood dito sa aking video, welcome din kayo dun sa aming live tambayan. Sama lang kayo dun, sampa lang. Then kwentuhan. Wala namang pressure dun. Parang kwentong tambay lang, kwentong barkadahan lang. Di ba? Wala namang hot topic na alam mo yung tungkol sa magpapastress pa sa atin. Good vibes lang. Di ba? At as usual, malamig na naman. Ubus na rin ang aking kape. Kaya yon. Salamat sa pakikinig sa aming kwento dito sa Canada. Thank you. Pasok na rin ako. Bye. Hi. Sa bawat higop ko ng kape, naalala ko kung gaano kalayo na ang narating namin. Hindi naging madali ang bawat hakbang. Para sa mga kabayan nating TFW, sa mga international students na kasalukuyan lumalaban para sa permanent residency, ramdam ko kayo. Alam ko yung kaba, yung puyat, at yung sakripisyo. Lahat gagawin natin para sa pamilya natin. Okay lang na tayo muna maghirap ngayon. Okay lang na tayo ang mapagod. Basta sigurado ang magandang future ng ating mga anak. Laban lang kabayan. May plano ang Diyos para sa atin. Ibibigay niya ang inaasam ng puso mo sa tamang panahon. Pag ready ka na tanggapin ang para sa iyo.